guys yung mga breeding tank ko. So nandito currently mga black. Yan. Black na yan dito. And dito ko sila binibreed. So dito minsan isang female lang nilalagay ko kasi bago ko pa lang nabili sa pet shop. So isa lang nilalagay ko. Pero buntis na yun siya. And tuloy-tuloy lang yun siya manganak dito kahit wala siyang partner. Pag nanganak na siya and napalaki ko na yung mga anak niya, pinapartner ko yan na siya dito. So ito siyang white na yan, anak niya na yan, and malaki na siya. Yan, malaki na. So yung partner ko na siya dito para dito naman siya ulit mag-mate siya dito sa female na puti na to. Para mabuntis siya ulit. And para magdami sila ulit dito. Itong Molly, pag na-start na yan siya magbuntis at ma-start naman siya manganak, tuloy-tuloy na yan. Kahit hindi mo na yan siya kailangan iparisa ng male, tuloy-tuloy lang yung panganak niya. Ngayon kung partneran mo siya ng male, mas mabuti. O para tuloy-tuloy rin yung pag-mate niya sa male and para mas mabago ang similya na magkaroon siya. Ito na yung mga breeding tank ko. Pagka nanganak na dito yung mga Molly, nililipat ko na sila agad doon sa nursery trunk. So ito naman yung mga nursery tank ko. Nilipat ko sila dito. Tinatanggal ko sila dito, maliliit pa. Kalilipat ko dito sa nursery trunk. So itong nursery tank, mga 30 days lang or 1 to 2 months sila dito manatili. Ang problema kasi pag hinayaan lang sila natin dito sa breeding tank, no, pagkapanganak nila hayaan lang sila natin dito, napansin ko na namamatay sila or nagkakaunti yung kanilang bilang. So naisipan ko gumawa talaga ng nursery tank. No, pagka panganak nila dito, tatanggalin ko sila at ililipat ko na sila agad doon sa nursery tank. Itong dalawang tank na to, ginawa ko muna to na nursery tank. Ano, may mga maliliit na mga black dito. Ayan, maliliit. So pagkapanganak doon, lipat ko agad dito at manatili sila dito ng 1 to 2 months. So after 1 to 2 months, lilipat ko naman sila agad doon sa grow out tank. So sa pamagitan nito, mas marami ang nasisave ko na mga Molly. Ito naman yung nursery tank ko. At ang nandito na mga Molly, ayan, malalaki na to. Nasa 1 month na to sila. Pwede na itong mailipat doon sa grow out tank. Ayan, malalaki na, no. Mga white yan sila, tsaka mayroon ding white, tsaka batik-batik na black. Ayan. So pwede na rin to kasi 1 month na, malalaki na, pwede na to mailipat sa grow out tank. So pag nalipat sa grow out tank, mas mataas yung kanilang survival pag ganito. Tingnan natin yung aking mga grow out tank. So ito na yung aking grow out tank. Yan, nasa ano lang siya, rip tab lang yung grow out tank ko. Ito mga Mollies lahat yan. So after a month or 2, nililipat ko sila dito. Kasi mga 3 months, pwede na yan sila mag-mate. Pwede na yan sila mabuntis. Yan, so mabilis lang yan ang Molly. Palakihin, pabuntisin, mabilis lang. Tignan natin dito ulit sa kabila. Ito mga ano din to. Ano na to? Grow out ko na to. Ayan, mga white Mollies. So currently dito mga nasa 10 lang na mga Mollies. So ito yung mga first ko pa na breed na mga Mollies. White ito sila. Saka mayroon ding batik-batik na black. Yan, actually anak yan sila lahat ng white, pero may lumalabas na ganun, mayroong white and black. Dito tayo sa kabila. Dito naman ay mga albino. Albino na mga Mollies. Ano, may mga anak na pala, oh. Yan. So ito yung pinakauna pa na breed ko. And after maglaki-laki na sila, nilagay ko na dito
So ngayon, ayan, 3 months old na yan sila. May mga anak na. Ayan o, may mga maliliit na mga mulis na napapansin ko. Ayan o, ayan, maliliit na mga mulis. So, nanganganak na pala sila dito. Dito naman ang aking black mulis na long body. Ayan o, mga ano na. So, dito currently, ginagawa ko pa to siya na breeding tank. Kasi yung mga maliliit dito, nilipat ko muna doon sa mga nursery tank. Actually, meron pa mga maliliit dito na natira. Hindi ko kasi naubos sila dito tanggal eh. Kasi mahirap hulihin pag medyo maliliit pa. Hindi lang mga mulis ang binibreed ko. Mayroon din ako mga guppies. So later, isi-share ko rin to sa inyong mga guppies ko. Paano ko pinadami itong mga guppy ko. Yan dito, guppy din. Ito mga grow out din ng mga guppy ko. Dito, another guppy tank. Doon, guppy din yan. Yan sila. Yan. Magandang klase mga guppy yan. Currently, yan yung binibreed ko. Pinapadami ko. Dito sa tank naman to, guppy din. Yan, mga ano naman to. Yan o. Yan, maganda yan. Dumbo ear. Short body ito ng mga dumbo ear. Yan, dumadami lang sila dito sa grow out tank na to. Ayan o. Nag-start lang ako nito ng 2 female saka 1 male. Pero ngayon, ayan, dami na nila. Ayan o. Dito naman sa kabilang tank, ito naman mga albino full red ko. Matagal na to sa akin yung albino full red. Tagal ko na to na inaalagaan, binibreed. Ngayon ko lang sila na bigyan talaga ng oras. So ngayon dumadami na sila. Yan, ito yung mga breeder ko. So dito yung mga anak nila. Pagka na-breed ko doon, nanganak sila doon, natanggal ko, nililipat ko dito. Ngayon pag laki-laki na nila dito, katulad yan, malalaki na, pwede na siya ilipat. Nililipat ko dito. Ayan. So, dito yung mga male at doon yung mga females. Yan, para hindi sila magkaroon ako ng selective breeding. Mag-select ako dito ng magandang male para i-mate ko doon sa lahat ng mga females. Yan, para mas magaganda pa yung line. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to click the like button. At para maging updated ka sa mga bagong molly and guppy breeding ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos. Thank you so much for watching and see you on my next video.